My point is, ang krimen, maski sino pang gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat ipatigil. Pero bilang polisiya, naging pa siya ng pamahalaan na malaki itong pwedeng pagkunan ng revenue nila at hindi naman Pilipino ang pinapayagan magsugal dito. Balik ko ang tanong sa inyo. Pikit mata tayo, tutok sa pogo at pagbawal ang pogo na ibang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga nangyayari naman sa mga pasugalan na sugalang ito, hindi ba halos pareho? May criminalities din. Ang naapektuhan pa, Pilipino mismo. At mga pamilyang Pilipino mismo. So, kung talagang gusto natin maglinis, sila naman ang sinasabi ko. Gaya ng posisyon, ito ang posisyon ni Senator Villanueva din, nag-uusap kami noon. Pareho yata kami dito na kung tatanggalin nyo, ang posisyon ko, kung tanggalin nyo na lahat. Okay. Maglinis na talaga tayo. Mahirap yung may tinitingnan at may tinititigan. Mahirap yung tila may pinag-iinitan lang at may pinapabayaan naman. Kung magkakaroon tayo ng polisiya laban sa iba't ibang masasamang gawain na konektado sa sugal, i-review na natin lahat. Sir, bilang lawyer, dubious ba talaga yung dating tong si Bamban Mayor Alice Guo? Kahapon kasi sa hearing, lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate, late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag-i-exist ba talaga yung... Oo, pero may rason para mag-alanganin tayo, pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yon. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila hindi siya citizen, so dapat may basihan doon. May basihan din yun. So sir, nasa kami... Kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi hindi daw kilala yung nanay? Ayun, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Roses. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso. May passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, o Chinese siguro yan. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Kasi yesterday, si Senator Legarda was telling Mayor Guo not to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. The people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya nga, kasi nga, gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa punto ito, nanalo na, proklamado na, ang bolay nasa kamay na ng Solicitor General. Mag-hain ng co-warranto petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. Pero, that's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement
ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ni naman. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa POGO operation at ilang mga questionable business. Dito sa Gaya ng nasabi ni Pangulong Marcos, di ba, ni-raid na nga nila. Ang palagi ko lang tanong, ha? Sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw sir. Ang punto ko nga, illegal ka mo. Diba? Bakit puro deportation ang dulo, walang kasong sinasampa dito para may makulong? So kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na pogo yun at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya, preventive suspension man lang, kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office. Sino ang dapat tumutok doon para masiguro na may makakasuhan like sa Bamban, Tarlac and all the other pogos? Lahat sila dapat magkasundo at imbis na nagdedebate sila sa hearing, magkasundo dapat sila. Ang PAGCOR, nangangasiwa dito, di ba? Ang DILG at ang law enforcement, DOJ at law enforcement agencies natin. Minsan nga nagdedebate at nagtatalo pa ang NBI at ang PNP at ang AFP tungkol sa bagay na yan eh. Bakit? Hindi ko alam, pero sana, I hope they will get their acts together. Pagpapatuloy ng Senate hearing kaugnay ng koneksyon ni Mayor Alice Guo sa Pogo Hub, sa mismong bayan ng Bamban, Tarlac, na pinamumunuan niya, lumabas na may mga kasong kriminal pala ang mga kasosyo niya umano sa negosyo. Nakatakdang magsagawa ng executive session ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kasama ang mga kinatawan mula sa Executive Department at Intelligence Agencies, para imbestigahan pa kung may kaugnayan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa sinalakay na illegal Pogo Hub sa kanilang lugar. Sa palagay ko sa executive session na yan, mas maraming lalabas talaga at may establish tungkol sa kanyang koneksyon sa Pogo, sa criminal connections, at pati sa kanyang hindi mapaliwanag na kayamanan, dagdag ni Hontiveros. Aniya, walang halong diskriminasyon ang investigasyon ng Senado kay Mayor Alice Guo. Ito'y sa gitna ng question sa pagkatao ni Guo, at kaugnayan niya sa mga illegal na gawain. Giit ni Senador Risa Hontiveros, hindi witch hunt ang investigasyon kay Mayor Alice Guo, kundi pagtataguyod ng national security, paglaban sa kriminalidad, at pagkakaroon ng accountability sa mga halal na opisyal. Ng mga negosyo niya dito sa Pilipinas. Right. Aha. Well, tinanong ko nga nung opening statement, siya ba ay espiya nga o asset ng ibang bansa? O siya ba ay promotor at protector ng Pogo? O siya ba ay kasabwat sa money laundering? O ni isa sa mga to? Or several of these? Or all of these? Palagay ko, mas makukuha pa natin yung mas kumpletong litrato pagpasok sa executive session kasama ng Department of Justice natin, ang Bureau of Internal Revenue, pati syempre yung PAGCOR. Dahil sabi nga ni General Villanueva, mas malalim pa yang mga Hongsheng, Baofu at Zunyuan kaysa sa sinasabi pa so far. Inamin niya na talagang hindi niya binanggit na kakilala niya naman pala yung Sheila Guo na wala yung binanggit na nakaraan. Inamin ko sa inyo pagkatapos ng unang hearing noon, tempted na tempted akong
i-cite siya in contempt or at least bigyan siya ng show cause order bakit siya hindi dapat i-cite in contempt. Perhaps hindi ako kasing tempted ngayon dahil yung mismong mga pagsisinungaling at paglilihim niya ang nagpo-prove ng resolution na there's more to this than meets the eye. And pagpasok lalo na sa executive session, feeling ko talagang mas gagaan na talaga yung halaga ng testimony niya dahil mapapasinungalingan sa mga masasabi ng ating mga intelligence agencies. But of course, citing in contempt ay laging isang tool na nasa disposal of ng isang Senate committee. Dahil, sino kayang paulit-ulit yung kliyente nila? At napansin nyo ng mga colleagues ko na paulit-ulit na lang pare-parehong mga salita, yung mga sagot sa mga tanong. And baka hindi napansin nung mga counsel nila, ganyan naman ang Senate hearing, pwedeng ulitin ng iba't ibang mga senador ang mga tanong dahil una, mahalagang tanong ito at pangalawa, kung hindi makatotohanan o diretsong sinasagot ng resource person. Sabi po ng mga lawyers, dapat kayo daw po mag-prove na Chinese si Mayor Guo. Is that even your intention na prove yung citizenship or identity ni Mayor Guo? Nagsimula nga kami na presuming regularity na ang pinaka-problema dito ay yung POGO na kinailangang i-raid yung hub. Tapos nako, as usual, ang dami-daming na rescue, na human trafficking victim survivors at ilang mga naarestong human trafficking perpetrators. Pero tuloy-tuloy na lumalabas ang iba't iba pang mga anggulo. Pati nga yung mga issue na nilalagay sa alanganin yung ating seguridad bilang isang bansa. At kaya naging relevant yung usapin ng citizenship dahil pinresume namin regular yung pag-file niya ng Certificate of Candidacy, pagiging mayor, at kahit hindi ako sang-ayon sa pagbibigay niya ng permit dyan sa negosyo ng Zunyuan, again, we presumed regularity. Pero problema kung doing all these things under false pretenses or misrepresentation ang mayor. Kaya naging relevant ang usapin ng citizenship. Bago yung susunod na hearing, uunahin muna namin yung closed door session. At palagay ko magiging napakahalaga ang matututunan namin sa closed door session mula sa DOJ, sa BIR, pati sa PAGCOR para hubugin kung ano yung mga isyung mag-home in kami at sino mga resource persons ang imbitahin namin. Bagamat may ilan ng hiniling ng mga kasama kong senador at sila'y aming iimbitahin nga. Isa-schedule pa namin. I think pinaka-urgent yung closed door session and then pagkatapos nun ay pwede namin i-schedule yung susunod na hearing. Okay, maraming salamat. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yon dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline no? Yung bloodline. So, kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Leal na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Guo at yung iba pa, mga Filipino rin. No? Pero kung halongkatin mo, sabi na ng PSC, walang documents na nagpapatunay mga dito, walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. Sabi ni Mayor po, parang inconsistent yung allegation na siya is spy as to being part of the vote kasi ayaw ng siya is Hindi ko
hindi ko, para sa akin ang mahalaga ang mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan 2 beses. May isang nakita kami isang buwan 3 beses. Nakita naman natin yung negosyo niya dito hindi kumikita pero bumabiyahe siya doon dahil nagnenegosyo o may ibang ginagawa, no? Kung dudugtong-dugtong natin yung storya, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad rin na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. So, andalas no? At pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Guo dahil dinideny niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan saan nanggaling yung pera eh. Siguro kung nakita namin na kailanganin dapat i-contempt siya, no? Pero mayroon pa naman isang hearing para pakinggan yung mga facts at para lumabas pa. Marami kasing mga dokumento ngayon lang dumadating at marami dito, ito yung mga ginagamit namin para tingnan kung ano yung mga sagot niya. Pero sir, ngayon wala pang mga information o kaya documents na din sa kanyang father sa Pogo operation o ng mga money laundering na... Yun ang amin ini-establish ngayon. Ang nakikita ko lang, hindi sila kumikita dito sa Pilipinas, nanggagaling sa ibang bansa yung kanilang kita na pinapasok dito sa Pilipinas. So, anti-money laundering council, wala silang monitoring? Meron silang monitoring pero dapat i-report to ng mga bangko, i-report to ng mga normally bangko yan eh. At sa pagkakaintindi ko, nag-umpisa na sila sa kanilang investigation dahil nga dito sa mga hearing na nangyayari. Pareho, no, lapse at sindikato. Dahil kahit nahigpitan natin yan, kung yung mga kawanirin ng PSA sa mga LGUs ay kasabwat, talagang kahit anong i-declare mo, lalabas doon sa late registration mo. At sa mga pagdinig namin sa Blue Ribbon, nagkaroon na rin ito, may sindikato rin. So pareho, no, hindi mahigpit, no, at may mga sindikato nag-ooperate. Sir, nakikita natin na yun, parang series of parang evidence na hindi na siya Pilipina. Ano na po yung possible Next, ending? kanina, naitanong ko nga yan at ang nag-umpisa na yung investigasyon ng PSA. So mag-uumpisa yan sa fact-finding ng PSA, kukuha sila ng mga impormasyon at ifa-file yan o ita-transmit yan sa Solgen. Solgen ngayon ang magfa-file ng kaso sa korte or pag sa COMELEC, yung kanyang kandidatura ang i-revoke naman. At present suspended, ay nirecommenda ng PAIR suspension. Nag-recommend na sa ombudsman, basa ko. So inaantay na lang yung decision ng ombudsman doon. Pieces of legislation are Ang nakikita ko dito may problema sa late registration, aabuso eh. So ang focus ng legislation dapat dito sa late registration. Paano nating siguraduhin na hindi maabuso at hindi magamit ng kandidato, hindi magamit ng sindikato at yung penalties dapat taasan na rin, no? At penalties doon sa mga nagsisinungaling, penalties na rin doon sa mga taong sangkot sa pag-i-issue ng mga peking birth certificate. Dapat ibisitahin ngayon yung mga penalties dahil hindi natatakot yung mga taong nasa loob eh, no? Kuha lang sila ng information, kung anong dineclare, isusulat doon. At hindi nila naintindihan na yung peking birth certificate na yon pwede gamitin sa iba pa, kukuha ng passport. No? So, dapat mataasan yung penalty para maparusahan yung mga kawani na kasangkot sa sindikato. Sir, so pwede ba ang mangyayari pag mag-correct ka ng registration sa PSA, dadaan ka muna sa LGU? Yung Tama. case po ni Go, hindi siya dumaan sa LGU? Dumaan siya sa LGU. In fact, yung si Alice at si Sheila sa Tarlac nag-late registration.
yung seaman at yung bagong natuklasan si Wesley sa Caloocan, nag-late registration. No? Sir, hindi ba pwede i-produce yung dalawang kapatid yung substantiate na claim na talagang Filipino siya? Pwede naman na imbitahan para magbigay rin ng testimonya. Pero para sa akin, ang gusto kong ma-focus yung laki ng operasyon nito eh. Itong citizenship or nationality ni Mayor Go, parang lumabas lang nung tinitignan ng kabuuan eh. Pero yung kabuuan nito, nasabi ko nga, yung partisipasyon ng kanyang tatay, ano ba yung connection ng kanyang tatay para dito sa Pogo na ito, sino ba yung mga taong nasa likod nito na nagdadala dito ng malalaking pera, no? At kaya hindi rin pwedeng sabihin ni Mayor Go na hindi niya alam dahil yung may 5 partner sa Baufulan, 3 doon may kaso. 2 for money laundering, 1 dito, yung nahuling human trafficking sa Banban. So, 3 sa 4 mong partner merong kaso sa abroad. Parang kung ikaw papasok ka ng negosyo, kilalanin mo muna sino yung mga kanegosyo mo, hindi ka lang pasok ng pasok, lalo na kung malaking pera ang pinag-uusapan. Yeah, na-file namin kahapon, no? So meron ng 3 bill ngayon kay Senator Alan, kay Senator Joel at yung atin. So i-combine namin to para tuluyan ng maband ang Pogo, no? At meron din sa House na bill na the same, no? Sir, sabi ko sa council, sir, sabi ko ng abogado ng Mayor Go na hindi fair yung hearing kasi paulit-ulit na yung kaso. Well, ganyan talaga ang hearing, no? Pwedeng paulit-ulit eh. Talagang dapat maintindihan nila na ang hearing pwede talagang paulit-ulit ang tanong, pero wala namang masama kung sasagutin nila ng paulit-ulit. No? Sir, hindi niyo po ba pa-imbitahan yung tatay? Yan rin isang proposal, no? Pag-aaralan namin ng committee na imbitahan yung tatay. At kung nandito yung tatay, kasi sabi nasa abroad, no? So, pero ako nakikita ko na dapat imbitahan yung tatay. Dahil siya yung naging, kumbaga siya yung naging source nung fake na birth certificate. Naman, socials lang, purely socials, wala naman na pag-usapang politika. Wala naman, business as usual dahil alam naman ng palasyo at alam naman ng ating Pangulo na marami tayong mga bills na dapat tapusin, ang dami pang led up bills na dapat tapusin. So, gusto lang niya naman ay ma-maintain yung constant communication at ma-maintain yung relationship. Pero wala namang politikang pinag-usapan. Sir, paano ma-uphold yung concerns o paano ma-address yung concerns sa integrity ng Senate at saka independence ng Senate? Kasi yung dinner happened after what happened. Actually, matagal na itong dinner. Na-advise ako nito mga 3 weeks ago. Matagal na itong dinner na ito. Na-advise ako 3 weeks ago na merong ganitong dinner. So, kahit even though hindi pa napag-uusapan yung leadership change, meron nang nakaset talaga. Tinuloy lang dahil nakaset na eh. Meron po bang nag-deal or bring up ng political concerns? Wala naman. Napag-usapan lang. Like si Senator Loren, napag-usapan yung topic on education. Of course, being chairman ng Basic Education, napag-usapan rin namin yon. Pero walang specifics. No? Walang specifics. Very broad and friendly yung dinner. No? Nasabihan ko siya. No? Kahapon nag-usap kami. Were you asked na mag-sign din mo, sir? Wala, hindi ako tinanong kung magsasign ako hindi. In fact, wala ako nakuhang any communication kung gusto ko mag-sign o hindi. No? So, meron naman. Pagdating ko, nandoon na si SP Escudero eh. So, but meron naman congratulatory message. No? Napag-usapan namin ng pahapyaw. Actually, marami kaming pahapyaw na napag-uusapan. Napag-usapan namin ito at nasabi nga natin may hearing today. No? So,
But wala naman specifics. No? Wala naman specifics. Okay? Masasama niyo, sir. Wala namang nagsabi sa inyo na huwag ka muna magpunta doon sa palasyo kasi it's just 2 days after nagkaroon ng... Wala namang ganun. Wala namang ganun na... Narinig ko siya nung, I think, Saturday morning. Around Saturday morning, pero wala naman akong, ano. Oh, dahil meron naman, I think, a few months ago, meron din ganun eh. No? Meron din ganun. Sa Maging 7, kayo, sabi ni Senator Joe Villanueva, parang open siya lumipat sa minority. Pero, may buffers na. Pag-uusapan po muna namin yon, no? as a group. Wala man masyadong detalye pa eh. Medyo loose pa naman, saka wala naman na pag-uusapan na gano'n. Nakausap ko si SP Escudero at sabi niya na yung leadership lang naman ang papalitan, pero dahil gusto niya trabaho kaagad, at least on my case, mariretain yung chairmanships, no? Is education and ways and means, no? Dahil nga marami nang naumpisan at marami na rin pending on the floor, no? Of course, sabi ko, everything is, I serve at the pleasure of the body. Kung anong gusto ng body, then susunod lang tayo. Matagal na natin rin-recommend yan. I think mga early part of last year, rin-recommenda natin na bumalik tayo sa normal school year natin kung saan ang summer ay April, May. At ako ay tutuwa ko dahil sinuportahan yan at pinaiksi pa. No? 1 year, by next year, balik na tayo sa previous calendar natin. So malaking bagay yan dahil kita natin yung init talaga, nagiging mas mainit at hindi na kaya ng mga bata. Pero ano yung concern na wala nang bakasyon yung mga teacher pagka meron lang talagang sacrifices, no? Na Saturdays magkakaroon ng modular learning, no? Dahil nga ang nangyari, umiksi yung calendar days natin school calendar days natin from 220 to 175 or 170. So meron talagang mga additional calendar days, no? So modular naman gagawin diyan para ma-complete natin in 200 to 220. So 2025 na din mangyayari? School year 2024-2025. Alright? Guys, thank you. Diyan pala si... Mga kaibigan, pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita. Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero, no marriage record din. Mamaya, mas lalaliman pa natin ang pagtanong natin dyan because we will show that both her stories, the one in the May 7 hearing and the new one before Ms. Karen Davila, are riddled with holes. Hindi po ba dapat natin siyasatin ang identity ng isang tao na bago maging mayor ay co-incorporator sa Baofu, ang dalawang hinabla ng Singapore court in a 2.8 billion Singapore dollar money laundering probe, the country's largest money laundering case. Zhang Ruijin has pled guilty, and his romantic partner, Lin Baoying, also involved in Baofu, is still facing charges. But
According to news reports, literally yesterday, she was also poised to plead guilty. We were also made aware of stunning revelations in international media made by a former Chinese spy, alias Eric, literally just a few days ago, that China planted him in various locations, including in Southeast Asia, as a spy in 2007. Do you believe there are secret plays here in Australia? 澳洲肯定会有一些中国的秘密特工，他们在澳洲肯定已经有了一个支持的一个系统，而且我们都知道一些中国的社团组织实际上就是为中国政府工作的，这是一个公开的秘密。秘密警察系统越来越忙，他们的权力毫无疑问是得到更大的膨胀，人员呐、编制啊、财务啊，可能都有进一步的膨胀，所以说他们在海外的一些行动，相对来说也就更加的活跃。Si Mayor Alice Guo po, 2005 ang delayed registration of birth. Opo, hindi 2003, but 2005 upon clarification with PSA. Malabo kasi ang typewriter ink sa birth certificate niya. So, 19 years old na siya noon. Tapos, mayroon ding previous investigations in other countries of China planting agents and making them run for public office. Do you believe I can tell you that I cannot recall. If, as is reported, that from 2003 to 2015, 12 years long, that if I can't recall, I can't be an active member. Why would we think exempted tayo? Why would we think that in light of the conflicting claims in the West Philippine Sea, magpapadala sila ng assets sa Australia, US, Cambodia, pero hindi sa Pilipinas? Nakagitgitan nila sa karagatan? Ano tayo special? Padami ng padami na po ang lumalabas na ebidensya. Transnational crime, money laundering, espionage. It is too early to rule anything out. How do we rule anything out when the documentary evidence throughout history demonstrates that united front operations of the Chinese Communist Party have links to triad groups and criminal syndicates? I'd just like to acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Salamat po sa pagdalo. Ito mismong Prince Group na ginamit na front ng former Chinese spy na si alias Eric ay dawit sa scam hub operations. Hindi po ba tama na magtanong? Hindi po ba tama na magduda? Pero mga kaibigan, let me also take this opportunity to remind all of us, racism is never justified. Ang Pilipinas ay dapat manatiling bukas at mapagkandili sa mga taong sumusunod sa ating batas at walang hangaring masama, Pinoy man o dayuhan. I'd like to acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. Salamat po. We will not condone making open targets of anyone just because of their foreign blood. Gaya ng wala din tayong problema sa mga anak sa labas o anak ng kasambahay na tinago o ano paman. I'm the sponsor of the Foundling Law at pinaglaban natin ang mga batang ipinanganak na walang ganap na identity. Pero, kung sila ay nagpapapasok ng mga pugante, kung sila ay nakikipagsabuatan sa money launderers, kung sila ay nagtangkang tumakbo for public office na alam nila na mayroon silang disqualification, kung sila ay nagtatrabaho kontra sa ating pambansang seguridad, pagkukulang naman po namin bilang mga halal na lingkod bayan kung di namin ito maiging siyasatin. Is this mayor, who was born on a farm,
taught by literally one person from kinder to high school, tapos hindi nag-college, a Chinese spy, a big-time money launderer, an enabler of scams and human trafficking, none of the above, one of the above, or all of the above? Friends, the stakes are too high for this investigation not to be pursued. Marami pong salamat. I'd like to ask my colleagues if they also have opening statements. Senator Raffy, you have the floor. Good morning, Mr. Chair, Madam Chair, Senator Win Gatchalian. I've seen the transcript of the previous hearing in this committee pertaining to the investigation being conducted, and I saw also the videos wherein lumilitaw para bang teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Blockbuster to kapag ito ay ginawa nating teleserye kasi fairy tale eh. Siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm, tapos nag-aral sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Nag-attend ako dito ngayon para bubutasan ko po. Marami po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot. Kapag hindi niya masagot, doon makikita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapani-paniwala. Marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin ay yung pong midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file siya ng rate registration, sino po doon kung saan siya nag-file ng rate registration ang tumanggap. Pangatlo po, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi syempre, if you have a farm and it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para ma-aprobahan yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin po patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya na nag-last term na, and she was endorsed by that mayor to take his place. So, syempre, si Mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya endorso itong si Mayor Go kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin yung mga suki niya na pinagbebenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya, lumaki siya sa farm and she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. And who are those people? Hindi naman pwedeng sasabihin niya, hindi ko kilala yung mga taong yon. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor Go, marunong ka magkapampangan? Magandang umaga po, Senator Mayor. Raffy, Madam Chairman, Senwin. Ditakla mo po yung aking kapampangan po. Hindi klaro. Hindi po, konti Kaunti lang po lang yung po. alam ko po, konti lang po. Okay. Yun nga yun eh. Matagal ka sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people that work under you, of course, they speak Kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for 2 years, from kinder to grade 1, and yet, natuto ako magsalita ng Chabacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people with your staff sa farm mo, at hindi ka natutong magkapampangan, konti lang, ako, malawak ang Chabacano ko.
And I only lived in Zamboanga for 2 years. At a very early age. In your case, from start hanggang ngayon, nasa Tarlac ka na ang primary language doon ay Kapampangan, and yet konti lang. That's unbelievable. That's very amusing. Tell it to the Marines, sabi pa nga nila. So mamaya po, Madam Chair, Yes, marami akong Rafi. katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Maraming salamat po, Madam Chair. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.